Ayan na guys, nasa harapan na natin yung Eiffel Tower. So guys, na-stress ako ngayon. Like, anong oras na mag-aalas 10 na ng gabi? Hindi pa rin pala tapos yung renovation itong Notre Dame. Yun yung guys, ang ginagawa nila. Hinahawakan nila yung pyramid. Gawin natin. Guys, worth the hype. Hello guys! I'm back again with another vlog. And ngayon po, sa vlog na to, tayo po ay mag-explore na dito sa Paris, France. And ang pupuntahan natin is yung mga top places to visit for first-timers. Opo, babalikan natin syempre yung Eiffel Tower, Arc de Triomphe. Tapos, meron tayong in-avail kasi na photography service sa isang tao, okay? So ngayon, let's go. Magpunta na tayo doon sa mismong area na yon. And after that, lalakarin na lang po guys natin yung mga ibang mga tourist spots na i-visit natin. Alam nyo, kung napanood niyo yung previous vlog, nabanggit ko sa inyo, and unfortunately, ngayon po ay meron po ditong nationwide transport strike, merong nationwide protest dito ngayon sa France, and also, natapat pa talaga ngayon, September 18 na nandito tayo, and basically, pagtungtong ng 9:30 ay parang wala atang magbabiyahe na Uber, train, bus, ganyan. So ngayon, hinahabol natin yun para andun na tayo sa area ng Eiffel Tower at maglalakad-lakad na lang tayo doon, di ba? Actually, nagdala na nga ako ngayon ng power bank. Syempre, dala-dala naman natin lagi yan. And also, nagdala na rin tayo ng extra pa na adapter para just in case na hindi tayo makauwi mamaya. Grabe guys, na challenge to. So, hindi ko alam kung may masasaktan tayo mamaya pa uwi. Pero kahit saan naman masayang yung araw natin, ikutin pa din natin tong area. Dito tayo sasakay sa Metropolitan o Metro na Colonel Fabian. Alam nyo ngayon ko lang guys nakita. Yung mga metro pala dito parang horror, no? Yung tema. Kasi yun. So guys, grabe. Naapektuhan tayo ng transport strike. Actually, hindi ko na binibidyoan kanina kasi parang medyo magulo yung nangyari. So ngayon maghahanap tayo ng way kung paano tayo makakapunta dun sa Eiffel Tower area. Grabe guys, ayun natignan nyo yung mga ex. Lahat yan walang biyahe. Saan tayo sasakay ngayon? Guys, andito ngayon tayo sa kalye. And ito na yung pinaka last stop dahil reduced yung activity dahil nga sa transport strike. So wala tayong choice kundi mag-Uber. So nag-check ako ng Uber going dun sa mismong Eiffel Tower area from dito sa place Italian. Basta yan. So ang babayaran natin sa Uber is 19 euros. Grabe, ang mahal niya, ang mahal ng Uber. Kasi parang okay naman na tayo sa metro talaga. Parang nadalian naman na tayo kung paano i-navigate, ganyan. Pero unfortunately, medyo unlucky tayo ngayong araw. Natapat sa atin na wala talaga. Like, ipapakita ko dito yung picture. Ayan, lahat ng may mga X dyan, yung pinakita ko sa inyo kanina, lahat yun wala. So, wala tayong magagawa. Meron tayong hinahabol na time. And let's wait for our Uber na lang. Ito na po ang ating Uber. Opo. Let's go! Guys, so ibinaba na tayo dito sa bridge. So we're here! Ayun na guys, sa Eiffel Tower! Grabe, against the light pa. Ayun na yung Seine River, oh. Ang ganda! Oh my God. Basically guys, dito talaga yung mga nagpo-photoshoot. Ayan. Kung nakikita nyo naman. Dito yung meet-up point. And yung professional photographer, guys, binook natin sa Klook. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Nga lang, hindi kasi tayo kinontak. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin dito. Guys, so ayan, minessage niya tayo sa ating WhatsApp. So, si George siya. So, 11 o'clock daw mag-meet dito. Ang aga natin dumating. Ito guys, yung binook natin. So, private professional photo shoot in Paris. So, meron mga option eh. So, ang kinuha natin ito, Eiffel Tower, and 15 minutes lang. So, 2,600 pesos lang yon. At least, magkakaroon tayo ng magandang photo dito, di ba? Shout out sa friend natin na si Maki Santos. Sa kanya ko nalaman to eh. Kasi, nagpunta siya dito before. Tapos, nag-hire siya ng professional photographer din. Tapos, ang gaganda ng mga pictures niya, guys. Perfect din tong ganito for solo travelers. Sabi yo, ang ganda! For the second time around, hello, Eiffel Tower. Lalapitan kita mamaya. Pero hindi na tayo guys sa akyat kasi medyo pricey. Tapos na-experience naman na natin yan.
alam nyo, ngayon pala, sasabihin ko sa inyo na medyo magulo yung unang part. Dahil guys, naapektuhan nga tayo ng transport strike, diba? So, kumbaga, sumakay na tayo ng train, tapos biglang putol-putol yung mga ibang klase ng train. Tapos, last resort, ang ginawa na lang natin, nag-book na lang tayo ng Uber. So, yung nangyari naman sa akin na yun ay hindi naman mangyayari sa inyo kasi ngayong araw lang naman yun nangyari. Natapat lang talaga sa atin. O, diba guys? Ang aga-aga. Ang bilis-bilis guys. 15 minutes lang kasi yung binook natin. So, ganito. Pause. In English yung sinasabi. Ganyan. Oh, okay, look up, look down. Okay, put your, ang bilis na nangyari. Pero at least, may picture tayo, opo. At ipapakita ko yan sa inyo. At i-upload ko yan sa ating Instagram account. Lalagay ko dito yung social media handle. Okay. What's the earliest time people can book you? Like 9 a.m.? Now it's 7:30 is good. 7:30 a.m. Because before it's dark. Ah, it's dark. Yes, now. 8 is good. I wish I booked earlier. Yeah, Because now there's it's too good. many people. Now it's okay. Now It's okay? This is Yes, okay? Yes, yes. In the Okay. evening it's full. Okay. Yes. Notification maybe now. Okay. On email. And also maybe text message also. Thank you so much, Jerry. One second. Okay, sure. Ah, yeah, you are here. So you start. Okay. Okay. So there will be a gallery. You will see. I will receive it now or after No, 2 no. hours? After 48 hours is the maximum. 40,000? 48 hours. 48 hours. Ah, 2 days. Today is the maximum. Okay. Usually It will I do be it next edited or time. raw? Yes. No, Edited. already. Edit. That's Okay. what Okay. Merci. You're welcome. Merci. Have a nice day. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thanks, Bye-bye. Jerry. So guys, tapos na yung photoshoot natin. Napakabilis. Like literally super fast. Ayan guys, alis na tayo dito sa area na to, dito sa bridge. So, maghahanap na tayo ng ating kakainan kasi gusto ko talaga yung steak and fries. Yun naman. Kasi alam nyo, iniisip ko lang talaga to, itong mismong binook natin na to dahil meron siyang time. Baka mamaya hindi tayo makaabot. Pero finally, tapos na. Let's go! Lakad na tayo. At ayan na po, papalapit na po tayo sa Eiffel Tower ngayon. Na guys! Alam nyo, ito, yung pupuntahan natin na to guys, dito sikat ang mga scammers ha. Kasi, meron mga ialok sa inyong rose, meron parang kung ano-ano pa mang scam dyan. Huwag kayong mamamansin ng ganon, okay? Or tanggihan nyo. Ngayon tayo guys sa base ng Eiffel Tower. And also, kapag kunyari bibili kayo ng tickets, going inside, dito kayo dadaan. Hindi na tayo papasok. Pero yung link ng bilihan ilalagay ko sa ibaba, okay? Ayun ang pumasok nung naka-group tour tayo with SMB Travel and Tours. Hello, Eiffel Tower! Kahit dito sa mga ganyan na may mga love locks, may mga naglalagay pa din. Doon tayo pupunta sa viewing point. Ngayon guys, mag-quick recap na muna tayo sa mga sinabi natin dati. So guys, ang nag-design niyan ay si Engineer Gustave Eiffel. So meron siyang taas na 330 meters and nung una ay kinriticize siya ng mga Parisians kasi akala nila parang eyesore, ganyan, masakit sa mata. Pero hindi nila alam, kalaunan, naging popular landmark na yan. Isang icon na dito sa Paris, France. Tapos aside from dun sa pagpasok sa loob, pwede kayo dito sa harapan. Dito walang bayad. Pwede kayo mag-picture dito at makikita nyo din naman dito yung Eiffel Tower. Actually, kahit sa anumang parte dito, maghanap na lang kayo ng mga popular spots. But ilalagay ko dito, pa-plug ko dito yung listahan ng mga sikat na i-type nyo na lang sa Google Maps para pwede kayo doon magpunta to take a photo. Also, sinabi ko na din sa inyo before na every 7 years, pinipinturahan guys yung buong Eiffel Tower na yan para ma-prevent yung rust or kalawang. Tapos alam nyo din ba nung World War II, si Hitler, in order po na ito ay sirain. Pero hindi siya nangyari. Ayan guys, ito na yung Seine River. And mamaya, magdi-dinner cruise tayo dyan. Nag-book tayo. So, papakita ko sa inyo mamaya yan ng mas in-depth. Honest, ito pala yung perfect month sa mga taong hindi mahilig sa malalamig. Pwedeng magpunta kayo ng September, October. Kasi nung nagpunta tayo dito, December, malamig na yun guys. Like literally, jacket levels na makapal. Pero yung ganito, parang Baguio, Tagaytay weather. Alam nyo ba, ang gusto kong makita dito, yung nag-i-sparkle siya every night. Yung almost 20,000 lights niya guys. Every hour, tuwing evening. So, sa isang araw, tatry nating puntahan yun para masaksihan natin. Now, we're here sa Jardin du Trocadero. So, ito guys yung sikat na spot na yung mga tao nagpipicture dito na ito yung background. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung name para pwede niyong puntahan. And maganda dito guys ha. Actually, feeling ko nire-renovate lang kasi pero kapag gawa na yan, mas maganda siya. And tignan niyo lang naman yung itsura. Grabe yung mga sulat, oh. Ito po ang mga hindi pinapakita sa ibang mga TV, telebisyon.
Yan, yung mga ganyan. May mga sulat. Siguro yung mga magjojowa-jowa tapos nakapunta dito. So yung sulat nila. Tayo kasi I think mas maganda pa yung view sa taas. Itong Hardin na to napakaluwang. Meron itong 93,000 square meters. And andito sa pinakataas yung mga tao. Mga turista. Tapos guys, if ever kung mga gusto niyo ng magnets, statues, meron dyan. Madami nagbebenta dito. Mga nakakalat lang sa sahig. Ito guys, yung sikat na kainan. I mean, hot chocolatean, karet. Kaya lang puno siya. Sa mga susunod na lang natin yan itry. Yo guys, gusto ko sanang puntahan to. Itong sikat na bilihan ng steak and fries. Kaya lang, no service kasi talaga yo. Yung mga train station dahil sa transport strike. Ito guys, dito na lang tayo kumain sa Cafe Kleber. So let's go! Tayo ngayon guys sa Cafe Kleber. And ito yung bestseller nila. Mabagal yung wifi pero chicken with fries. Ito yung in-order natin. Tapos, sa susunod na araw naman tayo mag-steak with fries. Kasi yun ang uso sa kanila here eh. Ito na guys ang ating food. And also, mayroon silang patinapay dito. Syempre, kakainin natin to. Tapos ngayon ko na lang ulit narinig yung bon appetit. Actually, lahat ng tao nandun sa labas. Doon sa medyo malapit sa road. Ang alfresco dining yung mga gusto nila dito. Kaya lang kasi inisip ko, hindi tayo makakapag-vlog sa labas. So, might as well dito na lang. Wait, picture muna natin. Para naman masulit. Ayan. Tikman muna natin ng fries. Sarap. Also, ang technique. Pag order kayo ng water, sabihin nyo, do you have free water? Bibigyan nila kayo ng service water. Okay na ako dito kasi kapag hindi, bottled water yung bibigay sa inyo. Or kung ayaw nyo sabihin ng free service water, ito ilalagay ko dito sa screen kung ano ipapakita yung text. Inilagay ko na sa notes ko yan para papakita ko na ganun. Mahirap siya bigkasin. Tingnan nyo guys, nag-email ngayon si Klook kasi bumili tayo sa Arc de Triomphe. Bumili tayo ng ticket for Arc de Triomphe tapos close siya due to strike action ngayong September 18. So move na lang natin sa isang araw. Kasi nagti-check ako sa TikTok tapos sa YouTube yung mga nangyayari. So parang merong demonstration na mangyayari. I think siguro doon sa Arc de Triomphe area siya gagawin. So hindi na muna natin yung pupuntahan ngayon dahil baka magulo siya. So, pumunta na lang muna tayo sa Notre Dame area doon, sa Louvre. Ito na guys, yung bill natin. So, 19 euros po. And actually, para dun sa mismong chicken and fries and salad. Medyo pricey siya, opo. Madami pa kayong hahanap na mas mura. Pero kasi guys, itong Cafe Kleber na to is nasa tapat lang siya mismo. Malapit lang siya sa Eiffel Tower. Tapos maganda din yung reviews nito. Tapos katabi lang niya yung karet. Yung karet, yun yung sikat na pinakita ko sa inyo kanina na bilihan ng hot chocolate. Next guys, napupuntahan natin ang Notre Dame Cathedral and ngayon magbabas tayo at gagamitin natin ang ating card. Itong Paris Visit card na nabili natin na only transpo pass sa bus, sa train, ganyan. So ngayon pwede na tayong sumakay ng bus pero yung train wala pa din. So sasakay tayo dito sa Trocadero, bus 63 papuntang Notre Dame. Let's go. Magandang sumakay dito ng bus dahil naka-indicate na yung bus number kung ilang oras na lang bago dumating. So medyo matagal pa yung atin, 63, 8 minutes pa hintayin. Ayun guys, bumaba ngayon tayo dito sa bus stop Dant. Dante yung spelling niya pero Dant yung basa nung yung nagsasalita sa bus. And maglakad na tayo papunta sa Notre Dame Cathedral. Ganda naman ang view na to. Kailangan siyang picturean. Tingnan nyo, yung mga bintana pa lang, yung pagkakasunod-sunod pa lang. Ang social naman dito sa neighborhood na to. No? Huwag kayo guys mag-alala. Lahat ng mga nanonood dito, let's manifest na lahat kayo ay makakapunta rin dito. Pupunta tayo sa Our Lady of Miraculous Shrine. Our Lady of Miraculous Medal Shrine. Tapos pagdadasal natin yan na lahat tayo ay makatravel all around the world. Guys, alam nyo, dito sa kalye na to, sa street na to, sa Rue Dante o Dante, puro guys mga mga anime, mga comics. So I know naman, hindi naman kayo pupunta sa France for this, pero pinaalam ko lang sa inyo na dito makikita yung mga ganyan. Doon nga sa area na yun, mayroon doon coco eh. Ang tagal na pala natin hindi nakakapag milk tea, no? Di ba sinabi ko sa inyo, iniiwasan natin yung milk tea. So medyo matagal na rin siya. So parang I think pwede na tayong mag-cheat ng a little. Namiss ko na guys yung mga yung mga pagkain sa atin sa Asia. Pagkain sa Asia, inumin sa Asia. Ayan na, nakikita ko na ang Notre Dame Cathedral. O, atake, may Matsuya dito. O, Yoshinoya, asan ka na? Kabahan ka na. Yun yun, may mga pasalubong dito.
Pasalubong section. Pakatawa naman yung mga magnet. Magkano yung magnet? 4 euros, isang mahal. Pero tingnan nyo naman, croissant, baguette, ito mga Paris. Ayan siya, mga keychain. Isang piraso, 4 euros. Oh. Medyas, apron. Diba? Yan siya. Hindi na ako makapaniwala na dito tayo ulit sa Paris. Ngayon lang sa akin nagsisink in guys. Sa utak ko nasa Portugal pa. Alam niyo yun? Ang bilis kasi ng transition after ng Portugal. Ay, Paris na tayo agad. Yun niyo naman si Mona Lisa. Oh, nagpap-pop ng bubble gum dito. Ana soda pop, pop. Uy, sa Spain may ganito. Dito din meron oh. Oh, may IBAN ba? Pagka may IBAN na ako nakita, bibili na natin. Kaya lang ala. Magpakita lang na may IBAN, bibiling ko talaga. Kahit 7 euros pa yan. Oh, so sad. Oh, sorry. Izan lang. Izan. Sorry. Hindi pa rin pala tapos yung renovation itong Notre Dame. Kasi guys, nasunog yan before eh. Pero guys, alam nyo, yung original Notre Dame Cathedral, matagal na. 1163 pa. And 200 years siya guys ginawa. Pangalan, Rebâtir Notre Dame de Paris. Ay, yung ticket guys, going inside. So dito lang talaga tayo sa labas. Mag-moment lang tayo. Dayo. Actually, ang nagpa-famous dyan guys, yung dalawang towers. Yung Twin Towers na yun, and also yung rose na kanyang window na nasa gitna. Guys, libre lang siya online magpa-reserve pero hindi kasi natin yung nagawa. So yung link ilalagay ko dito sa screen. Kapag nakapagpa-reserve kayo, dito siya with reservation. Pero kapag wala, pipila dito sa pagkahaba-haba. But mabilis lang naman yung pag-ikot. Sige, pumila tayo. Guys, it's already 1:19 na. Ito yung start ng pagpila natin. Check natin kung gaano tayo katagal pipila. Guys, ang bilis lang ng pila. 1:30 pa lang. Tapos ito na tayo agad sa entrance. Akay natin si Notre Dame. Dang! Okay guys, tapos na tayo dun sa loob at ngayon naman, magpunta naman tayo dun sa sinasabi ko sa inyong karet. Meron ako na research na malapit dito, nakukunti lang daw yung crowd or yung tao and tara, subukan na rin natin bago tayo lumayo. Tingnan niyo yung itsura dito sa gilid ng Notre Dame Cathedral. Oh. Ang daming bilihan ng pasalubong. If ever ko interested kayo, pwede kayo dito mag-check. Ayan siya. Ay, ito yung music. Kano siya? 8.50 euros. Mahal. Magnet, 4 euros. Ang mahal talaga dito. Ha, 4 euros yung ganito. Eh, magkano lang ito sa Shopee? Ha, ang mahal! And we're here na guys sa karet. Ito yung karet na medyo konti lang yung mga tao na nakapila. Pumila tayo at mamaya pa naman yung ating ganap. Okay, so ito na guys yung menu nila. And ang order lang naman natin dito itong chocolate karet. So with whipped cream siya for one person. 13.5 euros yun. Guys, so ito po yung tinda dito sa karet. So actually, tumitingin din ako ng macarons pero parang ang mahal eh. Ang mahal, wag na lang muna. And magkano isa? 2.80 per piece. So, pero sige, mag-try tayo ng anong isa. Excuse me, one pistachio? You want to take it away? No, I'm dine-in. Okay. You US to your waiter. I prefer. Okay. US to Thank you. So waiter daw pala i-ask. Kala ko doon. Tapos umorder tayo nito. Ito kasi bestseller nila. And if ever kung mahilig naman kayo sa ganito, pwede din. Diba? So, magkano ang cost sa kanila? 2 euros. Cookies nila 4.50. Yung in-order natin, 7.50. Sige, punta na tayo doon. So guys, ayan na. So ito yung whipped cream. Tapos ito yung chocolate. First time nating matitikman to. Guys, ayun na in-order natin.
So this one, 7.50 to. Bestseller daw nila dito to, guys. If ever kung pupunta kayo, turo nyo na lang. Ang hirap kasi bigkasin. Tapos our favorite, pistachio na macarons. 2.50 naman isa nito. Tapos ito, chocolate. This one. Okay, so bago tayo magsimula at tikman tong lahat, unahin muna natin to para wala pang lasang ating dila. Pistachio na macarons. Ang sarap. Ang sarap. Tingnan yung tsura sa loob. Ang sarap. Pero ang mahal niya. Sayang, hindi pwedeng mahulog. So kung tatanungin niyo ako, kung sulit ba ipagbili natin nun, ang mahal niya, guys. Parang hindi. Gusto ko lang talaga subukan. Tikman naman natin to. This one. Yung walang whipped cream muna. Napakalapot. So lagyan na natin ng whipped cream. Di ba parang ang dami naman agad ng whipped cream nito. Konti muna. Guys, worth the hype. Ang sarap ng karet na tsokolate. Ang sarap. Ang sarap niya. 10 out of 10. So itong tsokolate ng karet, guys, is Ivan DJ approved. 10 out of 10. Mas masarap siya sa mga natikman natin sa Spain. Ay, ang sarap. Ang sarap. Promise. Ito, dip natin to. Sarap. Guys, worth it siya talaga. Promise. Medyo matamis, oo. Ay, natigan nyo. Look! Parang feeling ko yung loob nito parang up to 3 or 4 na refill. Ang sarap! Bati nito ako yung sinabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, pagbalik natin dito sa Paris, titikman natin to. Sarap! Unang tikim. Tikman na po natin to. Ang sarap. Yung cream niya sa loob, parang siyang parang yung nasa cream puff. Pero yung labas niya, parang alam niyo yung parang napakanipis na kwasan. Parang ganun yung texture. Sarap siya. Pero hindi nakaka-wow factor. Gets niyo yun. Pero yung chocolate dito sa karet, the best. So guys, ito yung bill natin sa mga pinakita ko sa inyo. Nagbigay sila ng ganito pa. Kasi meron sila sa Montmartre. Okay, so 27.80 yung chocolate karet. Tapos yung kinain natin parang tawag doon yung parang sinabi ko sa inyo kanina na nandito na parang cream puff. Tapos mini macaron. To be honest guys, hindi pa siya ubos. Mayroon pa. Parang feeling ko kaya pa nga ng dalawa. Parang nakailang refill na ako. Nakatatlong refill na ako. Tapos kaya pa ng dalawa itong dito sa loob. Masyado kasi siyang matamis. Ayoko lang magka-diabetes, So, hindi ko na siya maubos. Tapos ngayon pa natira dito mga whipped. Sayang naman, no? Pero, hindi ko siya pwede i-take out. I think. Tapos, ang sarap niya talaga. Pero ang tamis. Parang hanggang 3 lang po na cup. Tapos after nga, hindi ko na kaya. Okay, so tapos na tayo sa karet. And ito lang siya. Ayan. Then, andito ngayon tayo sa Place de Vosges. And ito guys, ay parang park siya na pwede kayong tumambay, ganyan. So, magmuni-muni na muna tayo. Kasi ayoko na masyadong bilisan yung trip natin. Kasi mayroon pa naman tayong 2 days dito sa Paris. And after nito, puntahan natin yung isang church na nakita natin. Kasi, alam nyo guys, dito sa France, talagang super gandang-ganda ako sa mga chapel, church, cathedral na mga nakikita natin. Kasi kakaiba siya. Ang ganda ng interior. Tapos, iba yung feeling sa loob. But for now, mapakita ko na muna sa inyo itong park na to. Lang nagulat ako. Mayroong mga nagsasan na baiting dito. Like, gitna ng city, merong nagaganon. Nagulat lang ako kasi hindi ako sanay na nakakita ng ganyan sa gitna ng city. Yung tipong parang nasa beach yung outfit. Nagpapatan sila. Talagang yung mga taga-Europe, mahilig talaga sila sa sun.
Okay guys, so nag-train tayo papunta sa Louvre and super reduced yung activity or yung mismong train na destinations ngayong araw. So fortunately, yung train line, like yung stop dun sa galing sa atin St. Paul, papunta dito sa Louvre ay pwede. Pero after nito, mag-i-stop na naman. So yun, let's go. Automatic lang yan guys. Bubukas na kusa. Oink! So nandito na tayo mismo sa Louvre. Ito yun eh. Ito yung parang mall. Andito na nga tayo. Ayun. Oo nga, nasa loob na tayo. Basically guys, yung nalabasan pala natin na exit is directly na dito sa Louvre. So hindi na maglalakad pa sa kalye. Pero actually ang gusto ko kasing makita talaga yung parang pyramid sa labas. Pero papakita ko na rin sa inyo itsura dito sa loob. Guys, ito yung pinakamasarap na na macarons. Ladurée. Ladurée? Ladurée. Yan yun, actually. Bibili ba tayo ng isa? Gusto ko kasing pakita sa inyo. Alam niyo yun, para ma-experience din natin. Pag na-experience ko, may experience nyo na din. Parang okay siya. Hindi ba nakakahiya kapag bibili lang tayo ng isa? And sikat naman kasi macarons dito. Sige, check natin kung magkano. Yan o. 2.90 per piece. So, actually, ang nabili natin, pistachio, kanina. Parang okay to. The Marie Antoinette. Yung color blue, no? Tignan niyo yung price. 50 na macarons is 51 euros. 47 na macarons is 47 euros. Tapos ito tea. Mayroon din silang ganito. Sige, bili tayo ng dalawa. Pero di naman nakakahiya. Balak sana isa lang eh. Since nag-pistachio na tayo kanina, yung color blue tayo ngayon. Tapos, matcha? Sige, ito, tapos matcha. Okay, guys, yung itsura niya, oh. Yung color blue. Laki naman nun, palm size. Magkano yung palm size? Grand macarons, oh my god, 6 euros siya. Tapos ito, oh, meron ganyan. So, matcha tayo, tapos ito. Diba? Color blue at color green. Saan kaya nakalagay yun? Meron kaya lalagyanan na parang something na, Hi, bonjour. One color blue, the Mary Antoinette. And one matcha. Okay, thank you. That's all. Yep. Do you accept card? Okay, thank you. Matcha. Okay. Oh, may mili. Grabe, 423 pesos na agad yun. Euros, guys. Always choose the foreign currency, hindi yung Philippine peso. Merci! Okay, so dito ko na din muna sa kanila titikman yung color blue, yung Mary Antoinette. So, Ladurée. Basta sikat tong brand na to, guys. If ever, pagka napunta kayo ng Paris, kuhanin nyo to. So, tikman na natin yung color blue. Ito ang itsura niya. Diba? Wow! Hello. Merong mga tao nasa likod ng camera. So, ayun siya. Medyo flowery yung lasa niya. Flowery na parang medyo tangy. I mean, medyo parang orange. Nalito ako sa lasa niya actually. Parang merong mga petals ng rose. Yung nalalasahan ko. Alam niyo yun, yung parang petals ng lasang bulaklak, ganun. So kung i-rate ko siya, 8 out of 10 lang. Pero yung pistachio kanina sa karet, 9 out of 10 yun. Okay, matcha na agad tayo. Matcha! Oh my god, this one. This one is 10 out of 10. Sarap! Yung matcha nila, guys, is Ivan DJ approved. Pag-isipin nyo, in span of less than 5 minutes, simula nung pumasok tayo dito sa Ladurée na to, guys, nabawasan na agad tayo ng 393 pesos. Dahil sa macarons na to. Okay lang yan. Enjoy life. Enjoy life. That's good. Diba? Hello, excuse me. Is it Ladurée? Ladurée? Sorry? Ladurée. Okay. Merci. Merci. Mali pala parehas yung sinasabi ko. Ladurée pala sinasabi ko. Ladurée. Yung palang basa. Welcome guys! Dito sa sikat na pyramid na nakapababa na to. Dito sa Louvre. Ito guys yung Louvre, oh. Yung mismong museum. Ayan. Ibig sabihin yan, yung MUSEE na yan is museum. Tapos Louvre Museum yan. Since hindi tayo mapagtago ng mga ganito, yung tipong mga lalagyan. Pero since saglit lang naman siya nagamit, parang feeling ko okay na remembrance to. Ladurée.
natin alam nyo guys, ang thinking ko kasi, may mga nagko-comment sa atin, Ivan, wag ka nang bumili ng magnet, ilaan mo na lang yan sa pagkain, sinasabing ganon. So kasi, ako po, ang traveling style po natin is parang meron tayong nakalaan na budget para sa mga magnet, may nakalaan tayo na budget para sa food, accommodation, ganyan, at yan, hindi yan equal. That's yun, merong minsan na parang gusto ko mag-splurge dito, tayo kay accommodation, may time na sa food, may time na sa ganyan. So dito, parang deserve natin mag-splurge kahit 2 piraso lang siya, pero kasi kung iisipin natin, may experience natin yung luxury na yon, di ba? So yung macarons kasi sikat talaga dito sa France, and parang okay, pinuntahan natin yan, tapos at least natikman natin. Ganon. Pero may time na magtitipid din tayo at kakain tayo sa supermarket, ganyan. So may mga ganon. May mga nagsasabi kasi, ay, ba't di mo bilhin yung ganyan? Ba't di mo bilhin yung ganyan? Kasi po, out of budget. I mean, may budget tayo, oo, pero meron kasi tayong budget na nakalaan for this. May budget tayo nakalaan for that day, for that one. Gets nyo yan? So yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Para if ever, kapag magka-travel kayo dito sa France, syempre, expected na medyo pricey talaga siya. So, iplano nyong mabuti. Okay, sige, bibili ko ng 1 pirasong macarons dito. Kahit medyo mahal siya, pero yun yung the best kasi sa France. Sige, bumili tayo ng ganito. Tapos, yung kakainin nating next, mura na. Yung kakainin next, medyo dun tayo sa kilala. Yung kakainin next, mura na ulit. At pwede din namang, hindi naman na natin ini-invalidate. Pwede naman kung budget travelers, lahat talaga doon sa mura, 'di ba? So, it's just that parang tayo po kasi, ang tinatry natin, medyo mid, parang balance. Parang medyo may mura, may mahal, may mura, may mahal, may sakto lang, ganyan. Para ma-experience natin lahat, 'di ba? Ang dami kong sinabi sa inyo kasi parang for me lang naman, pagka magka-travel tayong lahat, guys, deserve natin na tikman kung ano yung the best, at deserve din naman din nating magtipid. Deserve din nating gumastos ng onti lang naman, kurot lang naman, ganyan. Ito pa yung isa yo. Grabe talaga, no? Sikat na talaga yung pistachio ngayon. The pistachio fever is really on top. Ang galing, hanggang dito talaga sa France, merong photoism. Parang nagganyan tayo sa Korea, if I'm not mistaken. Oo, no, Korean photo booth. Nagganyan tayo sa Korea. Nice! Ang yaman ng photoism, meron silang branch sa Louvre. Dumaan, ito yung exit. Naalala ko dito tayo noon. So guys, if ever kung may time kayo at may extra time kayo para manood pa ng ibang Paris vlogs, ilalagay ko dito yung screenshot nung Paris vlogs natin noong January. Pinasok po natin yung Louvre, pero ngayon hindi na natin siya gagawin. So if ever, panoorin nyo na lang sa YouTube. Yung link nasa description. Makikita natin ang pyramid, you wanna got a shot in love. Ayun, kita ko na yung pyramid. Guys, yung pyramid, you wanna got a shot in love, and it got a jet inside. Yun yung guys ang ginagawa nila, hinahawakan nila yung pyramid. Gawin natin. Wink! Hawak natin yung tuktok. Okay, papalapit na tayo sa pyramid. So guys, hindi ko ata nasabi to sa inyo previously nung nagpunta tayo dito. Pero alam nyo ba na yung Louvre was originally built noong 12th century as a fortress. So fortress talaga to by King Philip II. And it became a royal palace noong 16th century. Then after no, naging museum na. Tapos ngayon, ayan, largest art museum in the world na siya na meron 72,000 square meters. If ever po, kung ayaw nyo kunyaring pumasok, gusto nyo magtipid, ganyan, at gusto nyo lang magpicture dito sa pyramid na to, pwede. Kapag ka dito kayo pupunta, no need. So yung link ilalagay ko sa ibaba if ever kung gusto nyo bumili ng tickets. Mapalapit na tayo ng papalapit. Ang galing, meron ng mga naka-trench coat. Nilalamig na sila agad. Welcome to the pyramid. Nandito na tayo sa gilid na part at meron dito pambayan. Upuan, ganyan. Dito ata nahulog ni Marbs yung kanyang camera. Mababaw lang naman pala yung nahulugan ng camera niya. Kabang-kaba daw siya dito. Diyos ko, oo nga naman. Para nga namang may tubig. Pero walang tubig ngayon. Ayan. Look at the background. Alam nyo, nung pumasok tayo dito guys, medyo bitin pa talaga siya. So, nung time na yun kasi one day, pinagkasya-kasya natin yung mga oras natin para sa mga iba't ibang museum. Pero ito po, kapag ka itong Louvre talaga, iikutin yung isa-isa yung mga paintings, yung mga artwork sa loob, hindi po sapat yung isang araw. Like literally, hindi siya sapat. Actually, kahit parang isang
linggo, hindi sapat. 2 linggo, hindi sapat talaga. Super dami po kasi talaga ng mga makikita nyo dito. Panoorin nyo yung vlog. Ilalagay ko yung description sa baba para makita nyo yung mismong glimpse ng mismong loob. Andyan din si Mona Lisa, the iconic one. Meron kasi dyan mga 35,000 work of art. Pero yung full collection niya, 600,000. Diba? Ganun siya. Ganun siya kadami. Kaya nga largest art museum in the world. And the most popular one. And dito sa Paris, France, kung opinion ko tatanungin nyo, ang pinaka-popular is Eiffel Tower, tas itong Louvre. Yun yung parang for me pambato ko, okay. Yung dalawa na yun yung talagang unang pupuntahan ng mga tao basta nasa France. I mean Paris. Actually, alam nyo, kapag nga gabi, umiilaw nga yan eh. Kaya lang kasi never pa tayo nakapunta dito ng gabi. Parang gusto ko kasi yung time natin kapag mag-explore sa gabi, ang iikutin natin yung mismong mismong Eiffel Tower na nag-sparkling. Okay, so guys, nakasakay tayo ngayon sa Uber. And ang babayaran natin dito is 18.97 euros. And ang ruta natin is from dun sa Louvre going doon sa area ng Seine River na cruise. And if ever, ngayon nag-Uber tayo because meron lang demonstration, meron lang transport strike. But pwedeng nyo pong sakyan yung bus or train, okay? So hindi lang tayo makasakay kasi walang service talaga. So ilalagay ko dito sa screen kung ano yung sasakyan nyo para if ever kapag mag-bus or train, ito yung sa bus. Tapos ito naman yung sa train. Okay? Okay guys, we're here! So, pumasok na tayo. Ilalagay ko guys sa ibaba yung link kung paano kayo magbo-book dito. At explain ko sa inyo habang nandun tayo sa loob kung paano at kung ano yung mga inclusion. Okay, so tingnan mo yung last name natin. And papasok na tayo. Sakto. 6:18 p.m. Guys, so ano to? Bato? Crystal? Tea? Porton? Basta yan guys. Pasok na lang tayo. Ito yung pinaka-ticket natin. Okay. Let's go in. Let's go! Okay? Just here, maybe I don't. Okay. So ito guys yung table na naka-assign sa atin and basically bawat may mga iba't ibang tao dyan. Binilisan ko na lang at ayaw ko ipakita. And may menu nakalagay dito but as far as I know kasama na yan sa nabook natin yung menu. So, okay, let's go. Now, pinascan sa atin to. Then, kapag in-scan to, merong choices na menu, okay? So, ito yung lalabas. So, pakita ko. So, merong starter, merong main course, dessert, also yung mga drinks, ganyan. So, mamimili ka lang ng isa-isa bawat category. Then, nakapili na tayo. So, ang pinili natin is crab meat with starter. Yung main course natin is sea bass. Tapos, yung dessert natin is chocolate popcorn and cherry finger. Tapos, binigyan niya tayo ng wine. Ito, may wine dito. Okay. And also, meron ding pa water. Ayan. Water na kasama. And, meron ding tinapay. Ayan. This one. Tapos, makikita niyo din dito yung ruta. Yung mismong river cruise. And ang maganda dito, may araw pa po ngayon kasi late bumababa yung araw dito sa Paris. Kaya makikita pa rin natin Eiffel Tower na may araw, hindi madilim. So yan guys, actually nakasip na tayo pero hindi ko siya ubusin kasi mamumula ako dito aga-aga pa. So tumikim na po tayo ngayon. Ito ang unang food. So ano ba siya? Parang tinapay. Sarap. Grabe naman yung pagkain yan. Hindi man natin ginanon. So guys, tignan nyo naman. Natapat tayo sa araw. Bilad na bilad tayo. Imbis na malamigan tayo, pinagkapawisan ako ngayon kasi nakabilad tayo. And also, pinicturean tayo kanina pero no obligation naman daw to. So papakita ko sa inyo. Ito oh. Diba? Grabe naman ang tutok naman ng sa face. Oh. Oh. Oh.
Hindi ko alam kung magkano to. Pero itsura pa lang parang pinakamahina ang 500 bawat isa. Pero at least, diba? Yung remembrance, pero okay lang. Pero hindi ko pa rin bibili na mahal. Tapos pawis na pawis pa ako. Diba? Tignan nyo yung view sa labas. That one. Ang daming mga buildings. Ayun o. Guys, ito po ang binook natin. So, Seine River Lunch and Dinner Cruise. Pero, yung atin ay early dinner. Okay? So, may iba't ibang options. May lunch, merong early dinner, may late dinner, may Christmas Eve dinner, New Year's Eve dinner, ganyan. So, ang binook natin is early dinner. Then, center of the boat. Yan. Tingnan nyo naman guys, medyo pricey siya. 7,000 pesos. Opo. So, ganun talaga ang price niya. Pero kasama naman na dyan lahat ng food. Ganon. Pero alam nyo, medyo nagmahal siya. Kasi nung binook natin to guys, is 6,800 lang. So, nagmahal na ng 200 pesos. So guys, lumabas tayo dito sa likod and pwede kayo mag-inhale, exhale ng natural air dito at least makikita nyo yung view. Ayan, dito kayo tayo sa ilalim ng tulay. If ever kung meron tayong audience dyan na ma-vape saka ma-yossi, meron ditong parang yung lalagyanan ng mga ng sigarilyo, ganyan. So yung mga nasa likod natin, mga nag-yossi sila, pero hindi naman natin naaamoy kasi pag gano'n naman yung hangin. And kapag kunyari bigla na tapat dito yung Eiffel Tower, o edi andito na siya. You know, dito sa side na to, ito yung sikat din online sa TikTok. Yun parang mga uupo lang yung tao dyan. Tapos dito sa Seine River, yung boat watch, pwede din namang mag-waves watch, ganyan. Guys, mas mamamaximize nyo yung experience dito. Kung kunyari, di ba, kakain, ganyan. Kung order kayo ng champagne, or red wine, or white wine, tinatanong naman yun actually. Pero unfortunately, hindi yun kasi pinipili natin. Kasi alam nyo naman, low tolerance tayo. Kapag katinry natin yun, automatic, kulang-kula na agad tayo, ganyan. And also, mag-iinit yung katawan natin. Kaya sabi ko, okay, water na lang tayo. Pero if ever po kayo, pwede kayo ng ganung option para talagang damang-dama nyo yung pagka-Paris, gets nyo yun. Kakain na kayo at the same time, may alcohol pa kayo iniinom na included na sa binayaran nyo. And again, 6,800 pesos po yung binayaran natin dito. But kayo, kung mag-book kayo from now, tapos and onwards, ganyan, 7,000 plus na. Nagmahal na siya ng 200. Bumalik na ngayon tayo guys dito sa loob. And tumating na yung ating dessert. So, chocolate siya. Chocolate parang cake, ganyan. Okay, let's taste it. Vitamins factor at acid factor. Chocolate and cherry nga. Ayun na, the moment of truth. Lalabas na yung Eiffel Tower. Ayun na guys, nasa harapan na natin yung Eiffel Tower. Actually, ito talaga guys yung binayaran nating experience. Is yung makita yung Eiffel Tower again from here sa Seine River. Guys, cherish natin yung experience na to with the Eiffel Tower. Balik na tayo ngayon sa hotel natin, sa Generator Paris. And again, may transport strike pa din. Kaya ngayon ang gagawin natin, sa bus tayo sasakay. Medyo madaming transfer itong gagawin natin. Pero ito lang yung ruta na walang disruption. Na hindi no service, okay? So medyo lilipat-lipat tayo, ganyan. So, sasakay tayo sa bus 42, then lilipat tayo ng isa pang bus route line. So guys, na-stress ako ngayon. Like, anong oras na mag-aalas 10 na ng gabi? Dapat kanina pa tayo 7 PM nakauwi. Kaya lang, dahil sa transport strike, wala tayong masakyan. So ngayon,
talagang ginawa ko talaga yung best natin para ma-maximize yung mismong Paris Visit card natin, which is kasi sayang bumili tayo ng ganun pero isang araw yung hindi natin nagamit ng masyado, hindi natin na-maximize. So wala, nag-try na ako mag-book sa Uber, wala pa din. Pero ngayon nag-book ako sa Bolt, meron namang pumasok, kaya lang ang mahal. Siya, parang 1,300 pesos para makabalik lang sa hotel natin. Pero hayaan na natin for safety. Kasi kung hindi, lalakarin natin yon yung hotel natin. Kasi kapag nilakad natin yon, iniisip ko naman yung safety din. Wala tayong magagawa. Hintayin na natin yung Bolt natin. Okay, so guys, finally, nandito na po ngayon tayo sa ating hotel room. And grabe, finally talaga nakauwi na tayo. And time check, gabi na po. Anong oras na ba? Ngayon po ay 10:30 PM na, and grabe talaga yung na-experience natin. So far, gusto ko sabihin sa inyo, ito yung pinaka-rough day for us in terms of navigation, okay? Medyo nalito talaga ako sa mga nangyari, may mga language barrier na nangyari, at hindi ko na din naipakita sa inyo guys yung iba, off-cam na yon dahil to respect them din sa nangyayari sa kanila dito sa bansa nila. So basically, dahil sa transport strike, yung mga trains, yung mga bus ay medyo reduced yung iba putol, yung iba no service, ganyan. So medyo nagkandalito-lito po tayo, merong bigla tayong nahihinto, bigla tayong naglalakad, bigla tayong yung unang transfer is okay, tapos yung pangalawa ay hindi, ganyan. Medyo nakakalito po talaga. So ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa inyo, I know, ako din mismo kasi nalito. So I think medyo nalito yung iba sa inyo kung bakit, ba't biglang naging ganyan, ba't biglang naging ganyan. Yung clip mo, andito ka sa ganito, tapos biglang napunta sa ganyan. Kasi guys, it's either hindi ko na siya na-videohan, nagmamadali ako, syempre nasa kalsada, aside from that, nasa subway, ayoko namang videohan kasi baka mamaya, dalawa iniisip ko. Gusto ko silang irespeto, at pangalawa naman is gusto ko din ng safety. Syempre yung sa camera natin, ganyan. Kasi magulo guys, medyo dikit-dikit yung mga tao, ganyan. So, hawak ko pa yung bag, ganyan. So, yun, I think medyo naguluhan kayo sa mga transportation purposes ngayon. Kaya naman po, ilalagay ko po sa video description lahat ng pinuntahan natin, at ilalagay ko din yung mga nearest train station na pwede nyong puntahan, okay? Kasi sa pagpunta natin dito, nangyari sa atin to, pero I'm really sure 101% pagka nagpunta kayo ay hindi na po ito mangyayari. Kasi ngayong araw lang naman yung nationwide transport strike nila, at naapektuhan na po yung trip natin doon. Opo, unfortunately, sa dinami-daming araw na maapektuhan, ito pa talaga yung araw pa natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron pa naman po tayong bukas. At meron pa din po tayong free day sa isang araw na pupuntahan natin yung mga hindi pa natin napupuntahan. Okay? So, before we end this vlog, I just want to give my thoughts sa inyo. Okay? So, aside from yung mismong scenario, yung mismong chaos na nangyari sa mga transportation things, is we need to look at the brighter side, at yung brighter side po dito, lahat ng nilibutan natin, okay? Nagustuhan ko siya so far. Ang pinaka-highlight ng trip natin for me is yung Notre Dame Cathedral. Ang tagal-tagal ko na siyang gustong puntahan kasi 'di ba may cartoon din yung Disney. I mean, merong palabas sa Disney yung nakalimutan ko na, basta yun, ilalagay ko dito yung poster niya. Tapos, yung mismong Notre Dame Church doon, dito yun hinango. I mean, yung inspiration, dito yun. So, yun po, nagandahan ko yun. Eiffel Tower, nagandahan ko din. Grabe yung experience na ikot natin yung buong Eiffel Tower na area, and also yung likod pa, tapos yung photoshoot pa. Yung sa photoshoot, okay siya. If ever, yung link ilalagay ko sa ibaba, okay. Kung gusto nyo magpa-photoshoot, private siya, 15 minutes lang. Para tayong nasa barel. Ganun yung level. Kasi super bilis po talaga. Kasi ang binook lang natin 15 minutes. So, 15 minutes lang talaga. Ang bilis-bilis nagsha-shot ng mismong professional photographer. Then, isasend naman nila sa atin via link ng meron silang website na ginagamit. Okay? So, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Yung Eiffel Tower, okay siya. Yung Sena River cruise na ginawa natin, okay siya. Yun nga lang, hindi natin na-maximize kasi hindi tayo uminom ng alcoholic drinks. Pero pwede kayong bumili, okay? If ever, kung gusto nyo. But the rest, guys, na ginawa natin ngayon, nag-enjoy po tayo. Yun nga lang, medyo naguluhan ako sa transportation things. And I know kung ako naguluhan, mas naguluhan kayo. And pasensya na po dyan. Pasensya na doon dahil hindi ko po in-expect yon. Kung hindi ko
hindi talaga eh. Hindi ko talaga siya in-expect. So I think baka mamaya medyo naguluhan yung iba sa inyo at pasensya na po dun, okay? And huwag kayong mag-alala dahil bukas at sa isang araw magiging mas maayos na ang takbo ng ating France travel series leg, okay? Again, maraming salamat. If ever kung gusto niyo po maging updated ng real time, ilalagay ko po sa ibaba yung mismong social media handle natin, okay? Again, maraming salamat po. Abangan niyo po ang mga susunod nating vlogs dito sa Europe. Again, I'm Benigo po. So, yun lang. Thanks!